More of you, less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. Like a grain of wheat that falls to the earth and dies to live on you. All my plans and earthly desire, I lay them down to follow you. What a great song. So, may kinalaman po yung gospel natin today, March 25, 5th Sunday of Lent. So, kung nakinig kayo, sana natandaan niyo yung wordings ng like a grain of wheat that falls to the earth. Anyway, bago ba ang aking background, FYI, nandito po ako sa Lake Ontario. Yan, nandito ako sa park. They called it Rotary Park or whatever. Anyway, so malapit lang ito sa bahay, mga 5 to 7 minutes bike. And okay, so let's proceed with the gospel. So focus tayo dun sa dun sa sinasabing dying to oneself. Paano pa tayo bababa, or paano natin ipapatayin natin sarili natin? No, it's not. So parang denying yourself, parang hindi mo na iisipin sarili mo, kundi iisipin mo ibang tao. Pero in this case, we are denying ourselves for God. Okay? Like what? Hindi. Anyway, dying to oneself is contrary or kabaliktaran ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro kung napapansin nyo, di ba sabi ni Lord Jesus, nung malapit na siyang mamatay or malapit na siyang ipako sa krus, I have my what's called this? My script. Ano bang sabi ni Lord Jesus? Sabi niya, now my heart is troubled. Siya daw ay ano ba yung Tagalog sa trouble? Nagugulumihanan, or in what way ay naguguluhan or namumroblema. Siyempre tao pa rin siya, diba? So si Lord, bilang tao, yung tatay niya, the creator king, di ba? Pwede naman yan sabihin, di ba? Sabi niya nga dito, di ba? Now my heart is troubled, and what shall I say? Ano dapat kong sabihin? Sasabihin ba daw niya na, Father, save me from this hour? Di ba pwede naman talaga niya sabihin yun? Sabi, God the Father, help me, get me out of here. Alisin mo yung pangyayari na napapako ako sa krus. Diba? Pwede naman niya sabihin yun. Pero hindi eh. Alam niya na kailangang matupad, kailangang mangyayari na mamatay siya para iligtas tayong lahat na mga anak niya sa siguradong kapahamakan ng ating mga kasalanan. Diba? Yun nga, diba? Pasok nga yung like a grain of wheat that falls to the earth. Bumaba si Lord mula sa langit sa lupa and dies to live. So namatay siya, then nabuhay. Then kaya tayo, nung nabuhay siya, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng connection agad, connection uli sa ating God the Father, na through Jesus Christ ay makakamit din natin ang buhay na walang hanggan. So yun yung ibig sabihin nun. So kaya nga, di ba? Kaya nga you don't have to worry, di ba? You don't have to think
always lahat ng mga problema na meron kayo. Alam ko marami kong problema iniisip, kahit nga hindi naman problema, di ba? Huwag kayong matakot kasi nandyan ang Diyos para gumabay sa ating lahat. Ang hinihintay lang niya ay tawag natin siya. Nandyan siya lagi. And isa pang bagay ay dahil nga kailangan mangyari yun, yung sitwasyon na yun na kailangan siya ipakot mamatay, di ba, problema yun kung sa ating mga buhay. Dahil nga kasi through that mag-glorify niya ang kanyang ama. So ganoon din kung meron tayong problema na meron tayong mga kaguluhan na nangyayari sa ating kapaligiran, ito ay isang paraan para mapuri natin ang Diyos. Paano? Kailangan natin harapin, kailangan natin ang grasya ng Diyos. Kailangan na natin sabihin or gawin, hingin ang grasya ng Diyos, diba? Kayo ba, naiisip niyo pa yung mga bagay na ginagawa natin or tinatanong muna natin sa sarili natin, ito bang ginagawa ko ikapupuri ng Diyos? Hindi po ang pagpupuri sa Diyos is sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, pagtaas ng pagtugtog, pagkanta, pagsayaw. Hindi lang po doon nasasabi na napupuri mo ang Diyos. Marami pong bagay, lahat mga iniisip mo, ginagawa mo, so dapat ikiniconsider mo kung ito pa ay nakakapuri sa Diyos. Medyo nalulungkot lang ako nowadays since hindi ko na kayo nababantayan. Medyo napapansin ko yung ating Facebook, marami akong mga nakikita na hindi maganda, na nakakalungkot isipin, kasi sa halip na makapag-inganyo tayo ng mga members, mawawala ng gana, lalo na yung mga magulang na makakabasa ng mga sinusulat natin sa wall, yung mga, hindi na magbabagat ang pangalan, alam niyo na kung sino to. Merong isa, kanina lang nakita ko, natutuwa pa, ni-repost pa yung, si Justin Bieber ba yun, na magaan mukha or something like that. So parang natutuwa tayo sa mga ganung bagay. So tingin nyo, kayo nang tatanungin ko, sa tingin nyo, natutuwa ba si Lord sa inyo? Katulad ng meron pang isa akong nakita, alam ko sa McDonald's ata yun, may picture na mayroong babae na something. So sa tingin nyo, kayo na maghusga, sa tingin nyo, nag-glorify nyo ba si Lord? So dapat in everywhere, in any action, in every thoughts, kino-consider ninyo kung talaga bang nag-glorify natin si Lord or si God the Father. So yun lang po ang mai-share ko sa inyo, and sana through our little action, yun nga, kahit sa Facebook, malalaman mo naman kung talagang umaangat ka na sa baitang ng spirituality, di ba? Through your words, through your action, through your attitude, di ba? Especially our attitude towards our parents, di ba? So yun lang, reminder lang, dito lang ako kuya nyo, mahal ko kayo, kaya ito na yung nakikita ko, just a reminder, okay? I love you all. And so let's say a little prayer as we say the Father, Son, to Holy Spirit. God loving Father, we praise and thank you, and Lord, we ask you to help us, and hindi po kami hindi namin po hinihiling na tanggalin mo po ang mga problema namin. Ang hiling po namin ay tulungan mo po kami harapin at lutasin ang problema na kasama ka namin, Lord God. Alam po namin through this action, through these thoughts, and asking for your help, nag-glorify ka namin, Lord God, kasi may purpose kung bakit po meron kami mga problema sa aming mga buhay, Panginoon. All of this we ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Father, Son, to Holy Spirit. Amen. So God bless, and see you all on the next Gospel Insights. Okay? Bye.